Isang gabi, ang pangakong mahal kita ay naging sino ka. Sa harap ng karangyaan ng mga Reyes, itinapon si Aurora na parang basura sa gitna ng ulan. Habang hawak ang tiyan na may bagong buhay, narinig niya ang hatol. Magnanakaw ka, lumayas ka. Ngunit ang pinakamasakit, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang mga mata na natiling bulag sa katotohanan. Sino ang mas karapat-dapat sa pagpatawad? Ang nabulag ng kasinungalingan o ang nagbulag-bulagan sa pag-ibig? Wala kang utang na loob. Isa kang hamak na magnanakaw, Aurora. Ang dumi mo. Ang dumi-dumi ng pagkatao mo. Ang boses ni Madam Elena ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa marangyang sala ng mga Reyes, sapat upang patigilin ang pag-ikot ng mundo ni Aurora. Sa kanyang mga kamay, hawak pa rin niya ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Ang putahing maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras para kay Dante. Ang usok na nagmumula sa sabaw ay nagdadala ng bango ng luya at sariwang manok. Ang amoy ng pag-ibig at pagsisilbing buong puso niyang inialay sa lalaking nakaupo sa harap niya. Ngunit ang init ng mangkok ay unti-unting lumalalamig habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ipinaghila ni Madam Elena ang bag ni Aurora at sa isang marahas na pagbaliktad nito, bumagsak sa sahig ang iba't ibang gamit. Isang kupas na rosaryo, isang maliit na suklay, at isang kumikinang na singsing na may malaking diamante. Ang tunay na singsing na pamilya ng mga Reyes ay gumulong sa sahig hanggang sa tumama ito sa paanan ng upuan ni Dante. Ang kislap nito sa ilalim ng mga chandelier ay tila nanunuya sa kahirapan ni Aurora. Madam Elena, hindi po sa akin yan. Hindi ko po magagawang magnakaw sa inyo, lalo na kay Sir Dante. Parang awa niyo na po, pakinggan niyo ako. Ang boses ni Aurora ay bahagyang pumiyok, punong-puno ng desperasyon. Tumingin siya kay Dante, ang lalaking sa loob ng 2 taon ay naging sentro ng kanyang sansinukob. Si Dante na nasa gitna ng kadiliman dahil sa kanyang pagkabulag, ngunit para kay Aurora, ang lalaking ito ang kanyang liwanag. Inasahan niya ang isang salita ng pagtatanggol, isang kumpas ng kamay na magsasabing naniniwala ito sa kanya. Ngunit ang mukha ni Dante ay nanatiling tila isang malamig na estatwa. Narinig mo ang sinabi ni Mama, Aurora. Ang ebidensya na ang nagsasalita. Akala ko ba ay tapat ka? Akala ko ba ay iba ka sa lahat ng nakilala ko? You disappointed me. Nakakasuklam na isipin na ang mga kamay na nag-aalaga sa akin ay mga kamay rin pala ng isang kawatan. Ang bawat salitang binitawan ni Dante ay parang mga punyal na isa-isang bumaon sa dibdib ni Aurora. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang sampal. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malaking kamay hanggang sa mahirapan na siyang huminga. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dinudurog siya ng mga taong pinaglingkuran niya ng tapat. Sir Dante, please. Kahit ito lang, maniwala kayo. May sasabihin pa sana ako sa inyo. Importante po ito. Tungkol po sa atin. Lumapit siya ng kaunti. Balak sanang abutin ang kamay ni Dante upang doon ay iparamdam ang katotohanan. Ngunit mabilis na humarang si Madam Elena. Isang malakas na pagkumpas ng kamay ng matanda ang tumama sa mangkok na hawak ni Aurora. Ang porselana ay nagkapira-piraso sa matigas na sahig at ang mainit na pagkain ay tumalsik sa paanan ni Aurora. Nag-iiwan ng pulang marka ng paso sa kanyang balat. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit ng katawan. Mas matindi ang hapdi ng kanyang nadurog na dangal. Don't you dare touch my son! Layas! Umalis ka bago ko patawagin ng mga pulis. Wala kaming kailangan mula sa isang tulad mo. Hinding-hindi mo na muling madudungisan ang pamamahay na ito. Nanatiling tahimik si Dante habang ang kanyang ina ay patuloy sa pagbubuga ng puot. Iyon ang huling pagkakataon na naramdaman ni Aurora
ang presensya ng lalaking mahal niya, isang presensyang puno ng galit at pandidiri. Dahan-dahang itinuwid ni Aurora ang kanyang likod, kahit na ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila gustong sumuko. Hinaplos niya ang kanyang tiyan ng palihim sa ilalim ng kanyang kupas na uniporme. Doon, may isang maliit na buhay na nagsisimula ng tumibok, isang sikretong balak. Sana niyang ibahagi sa gabing ito bilang regalo. Isang regalong ngayon ay naging isang sumpa. Wala siyang nagawa, kundi pulutin ang kanyang mga gamit sa sahig. Sa gitna ng katahimikang tanging paghinga lamang ni Madam Elena, ang naririnig, lumakad siya palabas ng mansyon. Sa bawat hakbang, tila lalong bumibigat ang kanyang mga paa. Nang makarating siya sa malaking gate ng mga Reyes, ang mabigat na bakal ay nagsara sa kanyang likuran, isang tunay na hangganan ng kanyang nakaraan. Tumambad sa kanya ang madilim na kalsada at ang unti-unting pagpatak ng ulan mula sa langit. Ang bawat patak ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Nakatayo si Aurora sa gitna ng kawalan, yakap-yakap ang kanyang sarili habang ang malamig na hangin ay nanunuot sa kanyang buto. Ang mga ilaw ng mansyon sa likod niya ay tila mga matang nanghuhusga. Paano ko ito sisimulan? Paano ko kayo bubuhayin sa mundong ito kung ang inyong ama mismo ang nagtaboy sa atin sa dilim? Ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Walang kasagutan, kundi ang malamig na simoy ng gabi. Sa gitna ng ulan, ang bulto ni Aurora ay unti-unting nilamon ng dilim. Dala ang isang pusong sugatan at isang lihim na kailanman ay hindi na maririnig ng mga taong nabulag ng kanilang sariling galit. Tila isang kandilang nauubusan ng mitya ang pag-asa sa mga mata ni Aurora habang binabagtas niya ang madidilim na eskinita ng Maynila. Ang ulan na kanina ay banayad lamang ay naging isang malupit na buhos, tila nakikipagkumpetensya sa agos ng kanyang mga luha. Basang-basa ang kanyang manipis na blusa, dumidikit sa kanyang balat na nanginginig sa lamig. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan, sapagkat wala siyang matuluyan. Walang perang hawak at tanging ang bigat ng kawalang katarungan ang kanyang daladala. Napahawak siya sa isang pader na puno ng lumot nang maramdaman niya ang matinding pag-ikot ng paligid. Ang gutom at pagod ay nagsisimula ng maningil sa kanyang katawan. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, nakakita siya ng isang maliit na liwanag mula sa isang kariton sa kanto. May isang matandang babae na abala sa pag-aayos ng kanyang mga paninda sa ilalim ng isang butas-butas na lona. Ang amoy ng mainit na tinapay ay humalo sa amoy ng basang lupa, isang halimuyak na tila tumawag sa huling lakas ni Aurora. Hindi na kinaya ng kanyang mga binti ang bigat ng kanyang dalawang buhay na dinadala. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod hanggang sa ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa malamig at basang semento. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay, naramdaman niya ang isang mainit at magaspang na kamay na humawak sa kanyang balikat. Anak, Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Buksan mo ang iyong mga mata? Iha! Nang muling magkamalay si Aurora, ang unang bumati sa kanya ay ang init ng isang maliit na apoy mula sa uling. Nakahiga siya sa isang manipis na banig sa loob ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Kahit maliit at payak, ang lugar na yon ay mas mainit kaysa sa marangyang mansyon na kanyang pinanggalingan. Uminom ka muna nito, mainit na tsa ito, para gumaan ang pakiramdam mo. Ipinatong ng matanda na nagpakilalang si Lola Rosa ang isang basong plastik sa mga kamay ni Aurora. Napansin ni Aurora ang malalalim na guhit sa mukha ng matanda, mga marka ng mahabang panahon ng pakikipagsapalaran sa buhay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kabutihan. Kumuha si Lola Rosa ng isang pirasong pandesal mula sa isang supot. Maingat niya itong hinati sa gitna, ngunit imbes na pantay,
Ibinigay niya ang mas malaking bahagi kay Aurora. Kainin mo ito. Kailangan niyo yan ng dinadala mo. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. I'm Rosa, pero tawagin mo na lang akong Lola Rosa. Dito ka muna hanggat hindi mo pa alam kung saan ka pupunta. Nabulunan si Aurora sa huling bahagi ng tinapay, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa damdamin. Sa loob ng maraming taon, sa mansyon ng mga Reyes, itinuring siyang isang kagamitan, isang anino na tagapagsilbi. Ngunit dito, sa piling ng isang matandang hindi naman niya kamag-anak, naramdaman niya ang tunay na pagkalinga. Lola, maraming salamat po. I don't know how to repay you. Ninakawan po ako ng dangal. Itinapon po ako na parang basura ng mga Reyes. Napatigil si Lola Rosa sa pag-aayos ng kanyang kumot nang marinig ang pangalang Reyes. Saglit na kumislap ang isang hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang mga mata. Isang halo ng pait at matandang alaala. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapait na ngangiti. Reyes? Ang mundong ito ay maliit lang, Aurora. Minsan, ang mga taong may pinakamalalaking bahay, ang may pinakamaliliit na puso. Pero huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay hindi natutulog. Matulog ka na muna. Bukas ay panibagong simula. Habang mahimbing na natutulog si Aurora sa ilalim ng proteksyon ni Lola Rosa, sa kabilang panig ng lungsod, ang katahimikan sa mansyon ng mga Reyes ay tila isang sumpa. Nakaupo si Dante sa gilid ng kanyang kama, nakatitig sa kawalan, gamit ang kanyang mga matang walang makita. Ang amoy ng arroz caldo ni Aurora ay tila nananatili pa rin sa kanyang ilong, mapanakit at mapait. Dante, anak, you should rest. Nakaka-stress ang mga nangyari tonight. That girl was a lesson learned for us. Hindi sumagot si Dante sa kanyang ina. Sa kanyang isip, tila may isang boses na patuloy na bumubulong na may mali sa lahat ng nangyari. Ang boses ni Aurora, ang panginginig ng kamay nito, ang tapat na pagsisilbi nito sa loob ng 2 taon. Lahat ng yon ay tila hindi tumutugma sa bansag na magnanakaw. Ngunit ang dilim na bumabalot sa kanyang paningin ay tila mas lalong kumapal dahil sa pagdududa. Maya-maya pa, pumasok ang kanilang mayordomo, dala ang isang sobre. Ito ay may selyo ng pinakasikat na eye specialist sa bansa. Madam, Sir Dante, may sulat po mula sa hospital. Schedule na po ito para sa inyong operasyon. Kinuha ni Madam Elena ang sulat at binasa ito nang may halong kaba. Ang pagkakataong muling makakita si Dante ay isang biyaya. Ngunit para sa kanya, ito rin ay isang panganib. Kung makakakita na ang kanyang anak, makikita rin nito ang katotohanang matagal na niyang itinatago sa ilalim ng mga anino ng kasinungalingan. Hinawakan ni Dante ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mga linyang hindi niya mabasa. Ito na ang hinihintay niyang liwanag, ngunit sa kanyang puso, may isang bahagi na nagsasabing ang liwanag na ito ay magdadala ng mga katotohanang baka hindi niya kayang harapin. Magagawa ko na bang makita ang katotohanan? O mas lalo lang akong mabubulag ng aking mga pagkakamali? 9 na buwan ang mabilis na dumaan, tila mga pahina ng isang lumang libro na mabilis na nililipad ng hangin. Para kay Aurora, ang bawat araw ay isang pakikipagbuno sa pagod at sa lumalaking bigat sa kanyang sinapupunan. Sa loob ng maliit na barong-barong ni Lola Rosa, ang amoy ng sabon at sikat ng araw mula sa mga nilalabhang damit ang naging saksi sa kanyang pananahimik. Ang kanyang mga paa ay namamanas na at ang bawat kislot sa loob ng kanyang tiyan ay nagdadala ng halo-halong kaba at pananabik. Isang mainit na hapon, habang isinasampay ni Aurora ang huling piraso ng puting kumot, isang matinding alon ng sakit ang gumuhit mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang puson. Ang kanyang mga kamay ay automatikong napakapit sa kawayang sampayan hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tigas nito. Hindi siya sumigaw, ngunit ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw, tila isang ibon na naghahanap ng hangin.
Ang mga butil ng pawis ay nagsimulang gumulong sa kanyang mukha, kasabay ng pagtulo ng tubig sa semento na nagbabadya na ang oras ay dumating na. Sa loob ng maliit na silid, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pag-asikaso ni Lola Rosa sa mga gamit. Ang matanda ay naghanda ng mainit na tubig at malinis na tela. Ang kanyang mga galaw ay puno ng karanasang dala ng mahabang panahon. Humiga si Aurora sa manipis na banig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng higaan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang bawat paghilab ng kanyang tiyan ay tila isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang buong pagkatao. Sa bawat sandali ng matinding hirap, ang mukha ni Dante ang sumasagi sa kanyang isipan, ang lalaking wala sa kanyang tabi upang hawakan ang kanyang kamay sa pinakamahalagang laban ng kanyang buhay. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang malamig at sterile na silid sa ospital, nakahiga si Dante sa isang modernong kama. Ang kanyang mga mata ay nababalot ng makapal na puting gasa. Ang amoy ng alkohol at gamot ay nanunuot sa paligid, malayo sa amoy ng sampalok at luya na nakasanayan niya kay Aurora. Sa tabi niya, si Madam Elena ay hindi mapakali. Ang kanyang mga daliri ay panay ang laro sa kanyang mamahaling kwintas. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang paalala ng kanyang kinatatakutan. Natatakot siya na sa oras na makakita ang kanyang anak, ang unang hahanapin nito ay ang katotohanang pilit niyang ibinaon sa limot. Dante, relax lang anak. The doctor said the operation was a success. Konting tiis na lang at makikita mo na ang lahat ng kagandahang nararapat para sa'yo. Hindi sumagot si Dante. Ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa isang boses na malambing, sa isang tawa na tila musika sa kanyang pandinig. Kahit na anong pilit ni Madam Elena, napalitan ng alaala ni Aurora ng mga material na bagay, ang puso ni Dante ay nananatiling nakakabit sa aninong iniwan ng babaeng kanyang itinaboy. Bumalik ang eksena sa barong-barong, kung saan ang unang bugso ng buhay ay naramdaman. Pagkatapos ng ilang oras na pakikipaglaban sa sakit, isang himala ang naganap. Hindi lamang isa, kundi dalawang maliliit na tinig ng buhay ang nagmula sa mga bagong silang na sanggol. Ang hangin ay pumasok sa kanilang maliliit na baga, nagdadala ng tunog na tila isang tagumpay laban sa lahat ng pait ng nakaraan. Isang lalaki at isang babae, sina Lito at Lita. Pagod na pagod si Aurora. Ang kanyang katawan ay tila hinugutan ng lahat ng lakas. Ngunit nang ilapag ni Lola Rosa ang dalawang sanggol sa kanyang dibdib, ang lahat ng hapdi ay tila naglaho. Ang balat ng mga bata ay malambot at mainit. Isang direktang koneksyon sa lalaking minahal niya. Tumingin ka, Aurora. Ang ganda nila. Kamukhang kamukha sila ng kanilang ama. Napaluha si Aurora habang hinahaplos ang maliliit na pisngi ng kanyang mga anak. Ang kanyang anak na lalaki, si Lito, ay dahan-dahang iginalaw ang kanyang maliit na kamay at humawak sa daliri ni Aurora. Ang higpit ng kapit nito ay tila isang pangako na hinding-hindi siya iiwan nito. Sa sandaling iyon, sinimulan ni Aurora ang isang mahinang oyayi, isang kanta ng pag-ibig at proteksyon na nagpatahimik sa buong silid. Sa sandali ring iyon sa ospital, dahan-dahang tinanggal ng doktor ang mga gasa sa mata ni Dante. Ang liwanag mula sa bintana ay unti-unting pumasok. Masakit sa simula, ngunit unti-unting nagbibigay ng hugis sa paligid. Ang mga kulay na matagal nang nawala ay muling nabuhay. Nang tuluyan niyang maidilat ang kanyang mga mata, ang unang imaheng nakita niya ay ang malabong anino ng kanyang ina at ang puting kisame. Ngunit hindi ang pangalan ng kanyang ina ang lumabas sa kanyang mga labi. Sa isang mahinang tinig na puno ng pangungulila at kalituhan, tanging isang pangalan ang binigkas ni Dante. Aurora. Lumingon si Madam Elena. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang takot na kanyang iniwasan ay narito na.
Ang mga mata ni Dante ay bukas na, at sa likod ng mga matang iyon ay isang katanungang alam ni Elenang hindi niya matatatakasan. Samantala, sa malayong barong-barong, yakap ni Aurora ang kanyang kambal habang nakatingin sa malabong liwanag ng dapit hapon, hindi alam na ang lalaking sumira sa kanya ay nagsisimula na ring maghanap sa liwanag na kanyang iniwan. 6 na taon ang lumipas, tila isang mabilis na agos ng ilog na humubog sa mga bato ng tadhana. Sa isang masiglang kanto ng Maynila, hindi na ang mahinang aurora na luhaan ang matatagpuan. Ang singaw mula sa malalaking kaldero ng Aurora's Kusina ay nagsisilbing hudyat ng kanyang tagumpay. Ang bawat putaheng inihahain niya, mula sa malapot na kare-kare hanggang sa malasang adobo, ay dinadayo ng mga tao dahil sa lasang tila may dalang kwento ng pag-asa. Suot ang kanyang malinis na puting apron, ang bawat galaw ni Aurora sa kusina ay puno ng awtoridad at dangal, isang reynang naghahari sa kanyang sariling kaharian ng mga pampalasa. Sa gitna ng abalang tanghalian, lumapit ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Lita. Ang bata ay may mga matang tila bituin sa gabi, kislap na kinuha mula sa kanyang ina, ngunit ang hugis ng kanyang ilong at ang kurba ng kanyang mga labi ay isang masakit na paalala ng lalaking pilit ng ibinaon ni Aurora sa limot. Maingat na kinuha ni Aurora ang sandok at ipinatikim sa anak ang nilulutong sinigang. Tandaan mo ito, anak. Ang tunay na asim ng sinigang ay hindi lamang nanggagaling sa sampalok na pinitas sa puno. Ito ay nagmumula sa puso ng nagluluto, sa bawat pait na nalampasan at bawat tamis na pinaghirapan. Kapag nagluluto ka ng may pagmamahal, kahit ang pinakasimpleng sabaw ay nagiging gamot sa pagod na kaluluwa. Ngumiti si Lita at yinakap ang binti ng kanyang ina. Isang simpleng galaw na nagbigay ng lakas kay Aurora upang patuloy na lumaban. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, naroon ang tahimik na pangungulila ni Lito, ang kambal ni Lita, na madalas maupo sa labas ng karinderya at tumingin sa mga mamahaling sasakyang dumadaan, tila naghihintay sa isang aninong hindi pa dumarating. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ng mga Reyes, isang ibang uri ng laro ang nagaganap. Si Camila, ang babaeng pumasok sa buhay ni Dante, pagkatapos umalis ni Aurora, ay nakatayo sa likod ng lalaki habang hinahaplos ang mga balikat nito. Si Dante, na ngayon ay malinaw na ang paningin, ay nakatingin sa labas ng bintana. Tila may hinahanap na hindi niya matagpuan sa loob ng 4 na sulok ng kanyang yaman. You know, Dante, I'm so glad na naging successful ang surgery mo years ago. I stayed by your side through it all, di ba? Kahit nung mahirap ka pang kausap, I never left. I sacrificed so much just to make sure you're okay. Tumingin si Dante kay Camila. Ang kanyang mga mata ay puno ng utang na loob, ngunit may bahid ng kalungkutan. Naniniwala siya sa bawat salita ni Camila dahil iyon ang ipinamukha sa kanya ng kanyang ina sa loob ng 6 na taon. Para sa kanya, si Camila ang anghel na nagligtas sa kanya sa dilim, ang babaeng nag-alaga sa kanya noong tinalikuran siya ng magnanakaw na si Aurora. I know, Camila, I owe you my life. I'm sorry if minsan ay tila malayo ang isip ko. It's just, sometimes may mga panaginip ako na tila may nakakalimutan akong mahalagang bahagi ng nakaraan ko. Mabilis na nagbago ang timpla ng mukha ni Camila. Isang panandaliang pagkislap ng takot na agad niyang itinago sa likod ng isang mapait na ngiti. Alam niya ang sikretong itinatago nila ni Madam Elena, ang tungkol sa mga gabi kung saan si Aurora ang tunay na nagbabantay, ang tunay na nagluluto, at ang tunay na nagmamahal kay Dante. Isang hapon, habang nagmamaneho si Dante patungo sa isang mahalagang pagpupulong, biglang nagkaroon ng hindi inaasahang problema ang kanyang sasakyan. Ang makina ay unti-unting nawalan ng lakas hanggang sa tuluyan itong tumigil sa gitna ng kalsada. Ang paligid ay nabalot ng katahimikan,
maliban sa mahinang usok na lumalabas mula sa unahan ng kotse. Napilitan si Dante na bumaba sa gitna ng init at ingay ng lungsod. Sa kanyang paglalakad upang humanap ng tulong, isang pamilyar na halimuyak ang humaplos sa kanyang mga pandama. Ang amoy ng kumukulong patis, ang asim ng sampalok, at ang bango ng sariwang luya ay tila isang malakas na hila mula sa nakaraan. Napatigil siya sa tapat ng isang malinis, ngunit payak na karinderya. Ang pangalang Aurora's Kusina ay nakasulat sa isang makulay na tabla. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Habang dahan-dahan siyang humahakbang papalapit sa pintuan, ang bawat amoy ay tila nagbubukas ng mga pintong matagal nang nakasara sa kanyang alaala. Sa loob ng kusina, naramdaman ni Aurora ang isang kakaibang panlalamig sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng pintuan, hawak pa rin ang kanyang sandok, habang ang anino ng isang lalaki ay uwant-unting humaharang sa sikat ng araw na pumapasok sa kanyang karinderya. Pumasok si Dante sa loob ng karinderya. Ang bawat hakbang niya sa sementadong sahig ay tila isang pagtapak sa mga pahina ng kanyang nakaraan. Ang sikat ng araw sa labas ay nagbibigay ng matinding liwanag sa kanyang likuran. Kaya naman, ang loob ng Aurora's Kusina ay tila isang santuwaryo ng mga anino at bango. Iginala niya ang kanyang mga matang ngayon ay nakakakita na, ngunit tila may hinahanap siyang higit pa sa nakikita ng paningin. Mula sa madilim na bahagi ng kusina, naramdaman ni Aurora ang paghinto ng kanyang mundo. Ang sandok na hawak niya ay unti-unting naging mabigat at ang init ng apoy sakalan ay tila lumipat sa kanyang mga pisngi. Naroon siya, ang lalaking nagtaboy sa kanya sa gitna ng ulan, ang lalaking ama ng kanyang mga anak. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Maingat siyang umatras. Hinahayaan ang usok mula sa nilulutong pagkain na magsilbing tabing sa kanyang mukha. "Good afternoon, sir. Maupo po kayo." Ang masayang bati ni Lita. Ang bata ay walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa loob ng dibdib ng kanyang ina. Ngumiti si Dante sa bata, isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata dahil ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa amoy na nagmumula sa kusina. Umupo siya sa isang simpleng lamesang kahoy. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakakapas sa dilim, ay maingat na nakapatong sa lamesa. "Isa ngang sinigang, yung espesyal nyo," ang sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay tila isang kumpas ng biolin na nagpatahimik sa ingay sa loob ng ulo ni Aurora. Sa loob ng kusina, nanginginig ang mga daliri ni Aurora habang isinasali ng sabaw sa isang mangkok. Ang bawat patak ng asim at bango ay tila isang dalangin at isang sumpa. Inutusan niya ang isang katulong na ilabas ang pagkain. Mula sa isang maliit na siwang sa pinto, pinanood niya ang bawat galaw ni Dante. Kumuha si Dante ng isang kutsarang sabaw. Nang dumampi ang likido sa kanyang dila, tila isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Napapikit siya. Ang lasa ng sampalok, ang anghang ng sili, at ang lamyos ng pagkakaluto ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang alaala. Tila bumalik siya sa gabi kung saan ang isang anino ay nagpapakain sa kanya sa dilim. Ang mga gabing wala siyang makita, kundi ang init ng pag-aaruga ng isang babaeng tinawag nilang magnanakaw. Sino ang nagluto nito? Ang tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay gumaralgal ng bahagya. Bago pa makasagot ang katulong, lumapit si Lito sa lamesa ni Dante. Ang bata ay may dalang isang baso ng tubig. Sa kanyang pagmamadali, muntik na siyang madulas, kaya mabilis na inabot ni Dante ang balikat ng bata. Sa pagkakataong yon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Dante ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso, isang koneksyong hindi niya maipaliwanag. Ang mga mata ng bata ay tila salamin ng sarili niyang mga mata sa salamin.
Napansin ni Dante ang isang lumang panyo sa gilid ng lamesa na ginamit ni Lito pangpunas ng tubig. Kinuha niya ito at tinitigan ang bordang titik sa gilid. Isang AM na kulay ginto, ngunit kupas na. Ang panyong yon ay ang huling bagay na ibinigay niya kay Aurora bago ito nawala. "Sir, panyo po yan ni Nanay," ang sabi ni Lito nang may inosenteng ngiti. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Dante. Akmang tatayo siya upang pumasok sa kusina nang biglang huminto ang isang marangyang sasakyan sa labas. Ang tunay na ingay ng mundo ay muling bumalik nang pumasok si Camila. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matigas na tunog sa sahig, habang ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. "Dante, what are you doing in this place? Ang dumi-dumi rito, darling. I've been looking for you everywhere. Sabi ko naman sa'yo, let the driver handle the car. Let's go. We have a dinner at the Manila Hotel. You shouldn't be eating here. It's not safe for your health." Hinila ni Camila ang braso ni Dante. Ang kanyang mga mata ay matalim na lumingon sa loob ng kusina. Tila may nararamdamang panganib sa likod ng mga anino. Napilitang tumayo si Dante. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa panyong hawak ni Lito at sa pintuan ng kusina kung saan nararamdaman niyang may nakatingin sa kanya. "Wait, Camila. Ang lasa ng pagkain na ito, it's exactly like hers." Ang bulong ni Dante, tila isang taong naglalakad sa panaginip. "Don't be ridiculous, Dante. Gutom lang yan, tara na bago pa tayo malate." Ang maotoridad na sagot ni Camila habang hinihila ang lalaki palabas. Habang umaandar ang sasakyan ni Dante, lumabas si Aurora mula sa kusina. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa papel, kaya napaupo siya sa upuang iniwan ni Dante. Hinawakan niya ang mangkok na may labi pa ng sabaw, habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Isa-isang gumugulong sa kanyang pisngi hanggang sa humalo ito sa lamig ng iniwanang pagkain. Nakalayo na ang sasakyan, ngunit ang bango ni Dante at ang bigat ng kanyang tingin ay tila naiwan, nanunuot sa bawat sulok ng karinderya. Alam ni Aurora na ang katahimikang tinamasa niya sa loob ng 6 na taon ay tuluyan nang natapos sa hapong iyon. Hindi mapakali si Dante sa loob ng kanyang malawak na silid. Ang marangyang kama at ang malambot na unan na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila naging mga tinik na tusok-tusok sa kanyang balat. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang gunita ang mukha ng batang si Lito, ang kurbada ng mga mata nito kapag ngumingiti at ang paraan ng paghaplos ng bata sa lumang panyong may burdang AM. Tila isang puzzle na pilit na bubuo sa kanyang isipan, ngunit ang bawat piraso ay nagdadala ng takot at pananabik. Kinabukasan, sa ilalim ng tirik na araw, bumalik si Dante sa Aurora's kusina ng mag-isa. Iniwan niya ang kanyang driver sa malayo at naglakad patungo sa karinderya. Suot ang isang simpleng t-shirt upang hindi agad makilala. Sa labas, nakita niya si Lito na naglalaro ng isang maliit na kotseng gawa sa plastik. Lumapit si Dante at naupo sa tabi ng bata sa sementadong baitang. "Bata, anong pangalan mo uli?" Ang tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng kuryosidad. "Lito po, sir. Lito Mendoza." Ang sagot ng bata habang masayang ipinapatakbo ang kanyang laruan sa magaspang na sahig. Pinanood ni Dante ang bawat galaw ni Lito. Ang paraan ng pagkunot ng noo ng bata kapag seryoso ay tila isang salamin ng sarili niyang imahe sa mga lumang litrato noong siya ay bata pa. Sa isang pagkakataon, dumaan ang isang malakas na hangin na nagdala ng alikabok, kaya naman agad na kinuskos ni Lito ang kanyang mga mata. Mabilis na kinuha ni Dante ang kanyang sariling panyo at maingat na pinunasan ang mukha ng bata. "Salamat po, sir. Para po kayong si Superman laging nandyan," ang inosenteng sabi ni Lito habang nakatingala kay Dante. Ang titig na yon ay tila isang kuryenteng gumapang sa puso ni Dante, nagiiwan ng isang uri ng pagmamahal na
Ngayon lamang niya naramdaman, ngunit ang katahimikang yon ay biglang nabulabog. Tatlong lalaking nakasuot ng itim na jacket ang biglang pumasok sa loob ng karinderya. Hindi sila mukhang mga customer. Ang kanilang mga mukha ay puno ng masasamang balak at sa isang marahas na pagkumpas ng kamay, itinumba ng isa sa kanila ang isang lamesang kahoy. Ang ingay ng pagtama ng kahoy sa matigas na semento ay yumanig sa buong paligid, kasunod ng pagbagsak ng mga plato at baso na nagkapira-piraso sa sahig. Sino ang may-ari rito? Ang sabi namin, bawal ang ganitong dumi sa lugar na ito. Ang sigaw ng isa sa mga lalaki. Mabilis na lumabas si Aurora mula sa kusina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot para sa kanyang mga anak. Agad niyang hinila sina Lito at Lita sa kanyang likuran, tila isang inahing manok na handang mamatay para sa kanyang mga sisiw. Anong kailangan niyo? Wala kaming atraso sa inyo. Umalis kayo rito bago ako tumawag ng pulis. Ang matapang na pahayag ni Aurora, bagaman ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa likod ng kanyang apron. Akmang susugod ang isa sa mga lalaki kay Aurora nang biglang tumayo si Dante. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata, na dati ay bulag, ay tila naglalabas ng apoy ng pagtatanggol. Subukan niyo siyang saktan at sisiguraduhin kong hindi na kayo makakalabas ng kulungan habang buhay, ang malamig na banta ni Dante. Ang mga lalaki, na tila nakilala ang boses o ang awtoridad ni Dante, ay nagkatinginan at dahan-dahang umatras hanggang sa tuluyan silang lumabas at sumakay sa isang naghihintay na sasakyan. Naiwan ang karinderya na wasak ang ilang kagamitan. Mabilis na nilapitan ni Dante si Aurora, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang mga mata ni Aurora ay napako sa kanya. Hindi ng pasasalamat, kundi ng matinding pait. Umalis ka na, Dante. Ang bawat pagtapak mo rito ay nagdadala lamang ng kamalasan. Hindi ba sapat na kinuha niyo ang lahat sa akin noon? Bakit kailangan mo pang bumalik? Ang bulong ni Aurora. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa pigil na pag-iyak. Hindi nakasagot si Dante. Pinanood niya si Aurora na magsimulang pulutin ang mga basag na porselana sa sahig. Ang bawat piraso ay tila sumasagisag sa kanilang nasirang ugnayan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Dante ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang file. Pagbukas niya ng video, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay isang madilim na footage mula sa security camera ng mansyon 6 na taon na ang nakalilipas. Nakita niya roon ang kanyang ina, si Madam Elena, na maingat na inilalagay ang isang sing-sing sa loob ng bag ni Aurora habang ang babae ay abala sa paglilinis. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat salitang ibinato niya kay Aurora noon ay tila bumalik sa kanya bilang mga matatalim na balisong. Napatingin si Dante kay Aurora na abala sa paglilinis habang ang video sa kanyang kamay ay patuloy na naglalaro. Ipinapakita ang simula ng lahat ng kanyang pagkakamali. Nakatayo si Aurora sa labas ng malaking gate ng mansyon ng mga Reyes. Ang hangin ay tila bumibigat sa bawat paghinga niya. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang sulat, hindi mula kay Dante, kundi isang imbitasyon mula sa isang hindi kilalang abogado. Ang sulat na ito, kasama ang pagkawasak na dulot ng mga tauhan ni Madam Elena sa kanyang karinderya, ay nagtulak sa kanya na harapin ang nakaraan na matagal na niyang pilit na kinalimutan. Ngunit bago pa man siya makapasok, isang babaeng naka-veil ang lumapit sa kanya. Siya si Lola Rosa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang matandang nagtitinda ng kwek-kwek. May dala siyang isang lumang kahoy na baul na tila napakatagal nang nakatago. Aurora, anak, may kailangan kang malaman. Ang kwento ng iyong ama at ang mga Reyes ay hindi nagsimula sa pagtapon sa iyo. May mga sikreto na matagal nang nakabaon, ang sabi ni Lola Rosa.
Ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang. Sa loob ng mansyon, nakatayo si Madam Elena sa harap ni Dante. Ang mukha ng lalaki ay tila pinaghalong galit at pagkadismaya. Ang video na nakita niya ay hindi maalis sa kanyang isipan ang malinaw na ebidensya ng kasinungalingan ng kanyang ina. Mama, bakit? Bakit mo nagawa yon kay Aurora? Alam mo naman na mahal ko siya. Ang sigaw ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig sa pilit na pagpigil sa luhang gustong kumawala. Mahal? Anong alam mo sa pagmamahal, Dante? Ang pagmamahal ay hindi para sa mga tulad ni Aurora. Ang pagmamahal ay ang pagpapanatili ng ating pangalan, ng ating kayamanan. Iyon ang tama, anak. Ginawa ko yon para sa'yo. Ang matinis na sagot ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi natitinag. Para sa akin, ang pagwasak sa buhay ng babaeng mahal ko? Ang pagtatago ng katotohanan mula sa akin? Iyan ba ang sinasabi mong pagmamahal? Mama? Ang halos pasigaw na tanong ni Dante. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas ng kanyang boses, ngunit ramdam niya ang pagguho ng mundong kanyang pinaniniwalaan. Sa sandaling iyon, dumating si Aurora, hindi na nag-aalangan. Kasama niya si Lola Rosa na maingat na inilapag ang lumang baul sa gitna ng sala. Elena, matagal na tayong magkakilala, ngunit ang pagkakakilala mo sa akin ay hindi pa sapat upang unawain ang aking anak. Ang mahinang simula ni Lola Rosa, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng bigat. Binuksan ni Lola Rosa ang baul. Sa loob nito ay mga lumang sulat at isang kwintas na may kakaibang disenyo. Kinuha niya ang kwintas at ipinakita kay Elena. Ang kwintas na ito ang naging simbolo ng pagmamahalan ng ama mo at ng aking anak. Ngunit nang malaman ng ama mo na buntis ang aking anak, pinili niyang itakwil kami at pinakasalan ka dahil sa iyong yaman. Napasinghap si Elena. Ang kanyang mukha ay namutla habang tinitingnan ang kwintas. Hindi totoo yan. At ang utang na loob na sinasabi mo, hindi iyon utang kundi pagmamahal na pilit mong kinalimutan. Ang ama ni Aurora ang iyong nakatatandang kapatid na pilit mong pinatahimik dahil sa iyong kasakiman. Ang dagdag ni Lola Rosa, ang kanyang tinig ay puno ng pait. Nanginginig na tumingin si Elena kay Aurora. Pagkatapos ay kay Dante. Ang lahat ng kasinungalingan na kanyang itinayo sa loob ng maraming taon ay biglang gumuho sa kanyang harapan. Ang kanyang pagmamalaki, ang kanyang kontrol, ang lahat ay nawala sa isang iglap. Hindi pwede. Sigaw ni Elena habang sinusubukang itulak ang baul, ngunit nahirapan siya dahil sa kanyang paralisadong kaliwang bahagi ng katawan. Ang kanyang mga salita ay naging garalgal. Bumaling si Aurora kay Elena, hindi na may galit, kundi may awa. Lola Rosa, nanay ko po, hindi ko po alam na ganito ang pinagdaanan ninyo. Kung ganun po, ang utang na loob na sinasabi niyo noon pa ay hindi po para sa akin, kundi para po sa tunay niyong pamilya. Tumalikod si Aurora kay Elena at lumapit kay Dante. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtagpo, puno ng mga tanong at ng mga nawawalang kasagutan. Dante, ang lahat ng ito, ang nakaraan ko, ang ating nakaraan. Ngayon mo na lang nalaman? Ang tanong ni Aurora. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Aurora, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Ang tanging nasagot ni Dante. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Nakatayo sila doon, ang dalawang magkasintahang nawalay ng maraming taon, sa gitna ng mga guho ng kasinungalingan at mga lihim ng nakaraan. Ang hangin sa silid ay tila huminto, naghihintay sa susunod na paghinga ng katotohanan. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Reyes ay tila naging isang labirinto ng mga anino para kay Dante. Bagaman malinaw na ang kanyang paningin, ang bawat kagamitang mamahalin at ang bawat painting sa dingding
ay tila may itinatagong pangungutya. Ang katotohanang natuklasan niya tungkol sa kanyang ina ay nagsisilbing isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema, ngunit kailangan niya ng higit pang ebidensya bago niya tuluyang harapin ang malaking kasinungalingang bumabalot sa kanyang buhay. Sa loob ng kusina, nakatayo si Camila sa harap ng modernong kalan. Ang kanyang muka ay puno ng pagkairita habang tinitingnan ang mga sangkap sa harap niya. Pinakiusapan siya ni Dante na lutuin ang paborito nitong sinigang, isang pagsubok na hindi inaasahan ng babae. "Darling, why don't we just order from a 5-star restaurant? Alam mo namang I'm not really a kitchen person, right? My hands are for jewelry, not for chopping onions." Ang reklamo ni Camila habang maingat na hinahawakan ng isang kutsilyo na tila ba ito ay isang maduming bagay. "Gusto ko lang matikman uli ang luto mo, Camila. 'Di ba sabi mo, ikaw ang nagluluto para sa akin nung hindi pa ako nakakakita? I want to taste that love again." Ang malamig na sagot ni Dante habang nakasandal sa pinto. Pinapanood ang bawat maling galaw ng babae. Nanginginig ang mga kamay ni Camila habang inilalagay ang mga sangkap sa kumukulong tubig. Ang amoy na lumalabas mula sa kaldero ay hindi ang bango ng pagmamahal na nakasanayan ni Dante, kundi ang amoy ng sunog na sibuyas at hilaw na sampalok. Sa bawat sandali ng pagkakamali ni Camila, lalong tumitindi ang hinala ni Dante. Ang babaeng nasa harap niya ay isang impostor na nagnakaw ng mga alaala ng iba. Maya-maya pa, nakatanggap ng tawag si Camila. Akala niya ay hindi nakatingin si Dante, kaya mabilis siyang lumabas sa veranda. Ngunit tahimik na sumunod ang lalaki, nagtatago sa likod ng makapal na kurtina. "I told you, huwag kang tatawag dito. I already paid you for what you did 6 years ago. Just stay quiet." Kung malaman ni Dante na ikaw ang nag-utos sa mga tauhan na sirain ang karinderya ni Aurora, pare-pareho tayong babagsak. Ang pabulong na galit ni Camila sa telepono. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na dagundong sa pandinig ni Dante. Ang kanyang mga kamao ay nagtagis at ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang pagtataksil ay hindi lamang nagmula sa kanyang ina, kundi pati na rin sa babaeng balak sana niyang pakasalan. Kinahapunan, dinalaw ni Dante si Lola Rosa sa maliit nitong dampa. Ang matanda ay nakaupo sa isang lumang silya, tila naghihintay sa kanya. "Lola Rosa, bakit po ba napakabuti ni Aurora? Kahit pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, bakit tila wala siyang galit na ipinapakita?" Ang tanong ni Dante. Ang kanyang tinig ay puno ng kalituhan. Dante, ang pusong marunong magmahal, ay pusong marunong ding masaktan ng tahimik. Ang kabutihan ni Aurora ay hindi dahil sa wala siyang pakiramdam, kundi dahil mas pinipili niyang magpatuloy para sa kanyang mga anak. Ang mga mata mo ay nakakakita na ng liwanag, iyon ang totoo. Pero ang puso mo ay nananatiling nakapikit sa tunay na anyo ng katotohanan. Ang makahulugang sagot ng matanda habang hinahaplos ang isang lumang litrato. Habang nagaganap ito, si Aurora naman ay abala sa kanyang karinderya. Sa kabila ng takot mula sa paninira ng mga tauhan ni Elena, mas naging porsigido siyang maghanda para sa darating na pambansang paligsahan sa pagluluto. Ang kikitain sa kompetisyong yon ang tanging paraan upang maisalba niya ang kanyang negosyo at matiyak ang kinabukasan ni Lito at Lita. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga bagong kalyo, ngunit ang kanyang diwa ay matatag. "Nay, mananalo po ba tayo?" ang tanong ni Lita habang tinutulungan siyang magbalat ng bawang. "Mananalo tayo, anak, dahil ang bawat putahing iluluto natin ay may kasamang panalangin at katotohanan." Ang sagot ni Aurora, sabay halik sa noo ng bata. Nang gabi ring iyon, bumalik si Dante sa mansyon. Nakita niya si Camila na natutulog sa sofa. Ang cellphone nito ay nasa ibabaw ng lamesa. Isang liwanag mula sa screen ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang bagong mensahe mula kay Madam Elena ang bumulaga sa kanya. "Siguraduhin mong
Hindi niya malalaman ang tungkol sa mga anak ni Aurora. Kapag nalaman niyang may mga anak siya rito, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang cellphone ay dumulas mula sa mga daliri ni Dante at bumagsak sa malambot na alpombra, hindi lumilikha ng tunog, ngunit ang bawat salitang nabasa niya ay tila isang pagsabog sa kanyang utak. May mga anak siya. Ang kambal na nakita niya sa karinderya ay sarili niyang dugo at laman. Ang sakit ng katotohanan ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso habang tinitingnan niya ang babaeng natutulog nang mahimbing sa harap niya, isang babaeng kasama sa pagkulong sa kanya sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Ang malawak na bulwagan ng prestihiyosong hotel ay napupuno ng liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier. Ngunit para kay Aurora, ang tanging liwanag na mahalaga ay ang asul na apoy sa ilalim ng kanyang kawali. Ito na ang gabi ng Grand Finals ng Galing ng Kusina, ang pambansang paligsahan na magtatakda ng kanyang kinabukasan. Sa gitna ng ingay ng mga manonood at ang mabilis na paggalaw ng mga kamera, nananatiling payapa ang kanyang puso. Ang bawat hiwa niya sa karne at ang bawat pagdurog niya sa mga pampalasa ay tila isang ritual ng pagpapalaya sa lahat ng pait ng nakaraan. Sa hanay ng mga hurado, nakaupo si Dante. Suot ang isang formal na tuxedo, ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa mga papel na nasa harap niya. Nakatuon ang kanyang paningin sa babaeng nasa gitna ng entablado. Ngayon niya lamang nakita si Aurora sa ilalim ng ganito katingkad na liwanag. Hindi na ito ang aninong nakayuko sa gilid ng kanyang kama. Ito ay isang nagniningning na bituin na pununo ng dignidad. Sa bawat sulyap ni Dante, tila may isang bahagi ng kanyang puso na dahan-dahang naghihilom, kasabay ng matinding pagsisisi na tila isang mabigat na tanikala sa kanyang leeg. Finalists, you have 10 minutes left. Ang anunsyo ng host na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na nagpabilis sa tibok ng puso ng lahat maliban kay Aurora. Inihanda ni Aurora ang kanyang huling putahe. Tinawag niya itong paghilom. Ito ay isang espesyal na luto ng baka na may sarsa mula sa katas ng prutas at mga lihim na damo na itinuro sa kanya ni Lola Rosa. Ang amoy nito ay kakaiba. May tamis na humahaplos sa pangamoy, may anghang na nanggigising sa diwa, at may linamnam na nagiiwan ng init sa dibdib. Sa bawat patak ng sarsa, tila ibinubuhos ni Aurora ang kanyang mga luha na ngayon ay naging sandata na niya sa tagumpay. Nang dumating ang oras ng pagtikim, isa-isang lumapit ang mga hurado sa istasyon ni Aurora. Nang tumapat si Dante, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Kumuha si Dante ng isang maliit na piraso at dahan-dahang isinubo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang lasa ng pagkain ay tila isang kumpas ng kamay na humahawi sa lahat ng kasinungalingan. Naramdaman ni Dante ang bawat sakripisyo ni Aurora, ang bawat gabing malamig sa kalsada, at ang bawat pagmamahal na ibinigay nito sa kanya noong siya ay bulag pa. Maari mo bang ipaliwanag ang iyong putahe? Ang tanong ng punong hurado. Humakbang pasulong si Aurora. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang boses na matagal nang hinahanap-hanap ni Dante sa kanyang mga panaginip. Ang putahing ito ay tinawag kong paghilom. Ginawa ko ito gamit ang mga sangkap na tila hindi magkakatugma sa simula. May pait, may asim, at may anghang. Ngunit sa tamang pag-aalaga at mahabang pagtitiyaga, ang mga ito ay nagbubuklod upang maging isang malinamnam na kabuuan, gaya ng buhay. Ang ating mga sugat ang nagbibigay ng lasa sa ating pagkatao. Hindi tayo binubuo ng ating mga tagumpay, kundi ng kung paano tayo bumangon mula sa ating pagkakadapa. Tumayo si Dante, hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Ang pagpalakpak ng mga tao ay tila naging malabong tunog sa kanyang pandinig. Nang ianunsyo ang nagwagi, walang nagulat ng pangalan ni Aurora ang binigkas.
Ang bulwagan ay napuno ng hiyawan, ngunit para kay Aurora, ang tanging mahalaga ay ang kanyang kambal na sina Lito at Lita na masayang tumatalon sa gilid ng entablado kasama si Lola Rosa. Umakyat si Dante sa entablado upang ibigay ang gintong tropeyo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng spotlight, tila may isang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Ang mga mata ni Aurora ay puno ng luha ng kagalakan, habang ang mga mata ni Dante ay nagsusumamo ng tawad. Sa sandaling iyon, sa harap ng daan-daang tao, tila sila lamang ang naroroon. Ngunit ang selebrasyon ay biglang naputol. Sa gilid ng entablado, si Lola Rosa ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at bago pa man may makalapit, ang matanda ay dahan-dahang bumagsak sa sahig, tila isang dahon na tuluyan ng binitawan ng puno. "Lola! Lola Rosa!" ang sigaw ni Aurora habang mabilis na tumatakbo patungo sa matanda. Sa gitna ng kaguluhan, habang tinutulungan ni Dante na mabuhat ang matanda, isang puting sobre ang nahulog mula sa bulsa ng tuksido ni Dante. Napulot ito ni Aurora at mabilis na binuklat. Ito ay isang DNA result na kinuha ni Dante sa laboratorio noong nakaraang araw. Ang mga numero at letra sa papel ay malinaw na nagsasabi ng katotohanan. Si Dante ang ama nina, Lito at Lita. Tumingin si Aurora kay Dante. Ang kanyang tropeyo ay nakalimutan na sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit at pagtatanong. "Bakit, Dante? Bakit kailangan mo pang kumpirmahin ang isang bagay na dapat ay naramdaman mo gamit ang iyong puso? Bakit mo ito ginagawa ngayon?" Hindi nakapagsalita si Dante. Ang kanyang mga kamay ay puno ng panginginig, habang hawak ang walang malay na si Lola Rosa. Ang tagumpay na inaasam ni Aurora ay biglang nabalot ng dilim ng takot para sa buhay ng kanyang kinalakihang ina, at ng galit para sa lalaking ngayon lamang napatunayan ang kanyang pagiging ama sa pamamagitan ng isang pirasong papel. Ang mga pader ng mansyon ng mga Reyes ay tila bumubulong ng mga lihim na matagal nang ikinulong sa dilim. Sa loob ng malawak na study room, ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo habang nakatayo si Dante sa harap ng kanyang ina. Hawak niya ang lukot-lukot na DNA result, ang papel na nagsisilbing hatol sa lahat ng kasalanang nagawa sa kanya. At sa mga taong mahal niya, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng paghanga sa kanyang ina, ngayon ay naglalabas ng apoy ng matinding pagtataksil. "Ma, how could you? Paano mo nagawang itago sa akin ang mga anak ko? Ang sarili kong dugo at laman? Hinayaan mong lumaki sa hirap habang ako ay nagpapakasasa sa karangyaan." Ang boses ni Dante ay gumaralgal, tila isang sugatang leon na pilit inuunawa ang hapdi ng saksak sa kanyang likuran. Tumayo si Madam Elena, hindi nagpapakita ng anumang bahid ng pagsisisi. Inayos niya ang kanyang mamahaling perlas sa leeg at tumitig ng diretso sa kanyang anak. "I did it for your own good, Dante. Isang katulong, isang hampas lupa, ang gusto mong maging ina ng mga tagapagmana ng pamilya. Reyes, you deserve a queen, not someone who smells like onions and sweat. Ginawa ko ang lahat para protektahan ang pangalan natin. Iyan ang utang na loob mo sa akin." Utang na loob. Ang nakawin ng 6 na taon ng buhay ko kasama ang mga anak ko ay proteksyon para sa'yo? "Ma, you didn't protect me. You blinded me again, even when my eyes could already see." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas ng walang pasabi. Ang tunay na bagyo ay dumating sa anyo ni Aurora. Hindi siya ang Aurora na nakayuko at takot. Ang kanyang tindig ay matuwid. Ang kanyang mga mata ay naniningas sa dignidad ng isang ina. Sa likod niya ay si Camila, na tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot dahil sa mga ebidensyang hawak na ni Dante laban sa kanya. "Hindi na ako papayag na tapakan niyo pa ang dangal ko, Madam Elena," ang sabi ni Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na batingaw na umalingaw-ngaw sa buong silid.
Nandito ako hindi para sa inyong pera. Nandito ako para singilin ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng aking mga anak dahil sa inyong kasakiman. Mabilis na lumapit si Camila at lumuhod sa paanan ni Dante, umiiyak ng walang tigil. Dante, sorry. Tinakot lang ako ni Madam Elena. Siya ang nag-utos na itanim ang singsing. Siya ang nagbayad sa akin para magpanggap na ako ang nag-alaga sa'yo. I was just scared to lose everything. Ang pagtatapat ni Camila ay tila huling pako sa krus na pinapasan ni Elena. Ngunit imbes na sumuko, lalong naging mapangapi ang matanda. Lahat kayo ay nagkakaisang pabagsakin ako. Mga walang utang na loob. Ang mansyong ito, ang yaman na ito, ako ang nagtayo nito. Wala kayong karapatang husgahan ako. Lumapit si Aurora kay Elena hanggang sa ilang pulgada na lamang ang pagitan nila. Itinaas ni Aurora ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa pagluluto, mga kamay na may mga marka ng paso at pagod. Tingnan niyo ang mga kamay na ito, Madam Elena. Ang bulong ni Aurora, ang bawat salita ay puno ng emosyon. Ito ang pruweba ng aking pagmamahal. Hindi ito kumikinang tulad ng inyong mga alahas, ngunit ito ang nagbigay ng buhay, nagbigay ng pagkain, at nagbigay ng proteksyon sa mga anak ni Dante. Ang inyong ginto ay malamig at walang kaluluwa. Ang aking kalyo ay sagrado. Ang matalim na tingin ni Elena ay biglang napalitan ng isang kakaibang takot. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namula at ang kanyang kanang kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang garalgal at hindi maintindihang tunog. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang dahan-dahang bumabagsak ang kanyang katawan sa malambot na alpombra. Mabilis na sumaklolo si Dante, ngunit bago pa man dumating ang mga katulong, nahawakan ni Elena ang laylayan ng damit ni Aurora. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit, tila may gustong sabihin sa gitna ng kanyang huling lakas bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay. Yumuko si Aurora at sa gitna ng nagkakagulong paligid, may isang mahinang bulong na nanggaling kay Elena na tanging si Aurora lamang ang nakarinig. Ang bulong na yon ay nagpabago sa anyo ng mukha ni Aurora, isang halo ng gulat at hindi maipaliwanag na pait. Nawalan ng malay si Elena habang ang tunay na katahimikan ay bumalot sa silid. Bit-bit ang isang bagong sikretong tila mas mabigat pa sa lahat ng kasinungalingang nauna. Ang puting kisame ng silid sa ospital ay tila isang malawak na disyerto ng kawalan para kay Madam Elena. Ang babaeng dati ay naghahari sa pamamagitan ng kanyang tinig, ngayon ay nakahiga ng walang kibo. Ang tanging buhay na bakas sa kanyang katawan ay ang mabagal at tila nahihirapang pagangat at pagbaba ng kanyang dibdib. Ang kanyang kanang bahagi ay tuluyan ng binalot ng pagkakarit, isang malupit na karma na nagpatahimik sa kanyang mapanuring mga labi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanghusgang kislap, ngayon ay nakatitig lamang sa kawalan, puno ng mga luhang hindi man lamang makadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa gitna ng katahimikang tanging mahinang tunog ng mga makina ang maririnig, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Aurora, dala ang isang maliit na mangkok ng mainit na sabaw. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na habag na tanging ang isang taong dumaan sa matinding hirap ang makakaunawa. Umupo siya sa tabi ng higaan at maingat na kinuha ang isang kutsara. Kailangan niyo pong kumain, madam, para lumakas ang inyong katawan, ang mahinang bulong ni Aurora. Maingat niyang inihipan ang kutsarang may sabaw bago ito dahan-dahang inilapit sa mga labi ng matanda. Sa bawat subo, ang mga mata ni Elena ay tila nagsusumamo, tila humihingi ng tawad sa lahat ng pait na ibinato niya sa babaeng ngayon ay nag-aalaga sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang uri ng pagkilala. Ang pagkilala na sa dulo ng lahat, tayo ay kapwa marupok na nilalang.
Pumasok si Dante sa silid at napatigil siya sa pintuan. Ang imahe ni Aurora na matiyagang nagpapakain sa kanyang ina ay tila isang kumpas ng liwanag na tumagos sa kanyang madilim na konsensya. Lumapit siya at naupo sa kabilang panig ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinagmamasdan ang dalawang babaeng pinakamahalaga sa kanyang buhay. Aurora, bakit? Ang tanong ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, pagkatapos ng 6 na taon na ninakaw namin, bakit ka pa rin narito? Bakit hindi mo kami magawang itaboy? Ibinaba ni Aurora ang mangkok at tumingin ng diretso kay Dante. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na lawa na puno ng karunungan. Dante, ang pagpatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin. Ang pagpatawad ay para sa ating sarili upang hindi tayo tuluyang malunod sa laso ng puot. Kung hahayaan kong kainin ako ng galit, magiging katulad lang din ako ng mga taong sumira sa akin. At hindi yon ang gusto kong makita ng aking mga anak sa kanilang ina. Hinawakan ni Dante ang kamay ni Aurora, isang hawak na puno ng pagsusumamo. Alam kong hindi sapat ang salitang sorry. Alam kong huli na para sa maraming bagay. Pero Aurora, payagan mo akong bumawi. Kahit hindi mo ako muling mahalin, hayaan mong maging ama ako kina Lito at Lita. Hayaan mong patunayan ko na ang dilim na bumalot sa akin noon ay tuluyan na nating tinalikuran. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Aurora. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng takot na muling masaktan at ng pagnanasang buuin ang pamilyang matagal nang ipinagkait sa kanyang mga anak. Ang dilema ng pagsasakripisyo ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kambal. Pagkalipas ng ilang linggo, ang katahimikan ng isang lumang simbahan ay napuno ng bango ng mga bulaklak ng sampagita. Ito ang araw ng binyag ni Lito at Lita. Isang simpleng seremonya na dinaluhan lamang ng mga malalapit na kaibigan at ni Lola Rosa na ngayon ay unti-unti na ring nagpapalakas. Nakasuot ang kambal ng mga puting damit. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa inosenteng saya. Sa unang pagkakataon, nakatayo si Dante sa tabi ni Aurora, bit-bit si Lita, habang si Lito naman ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Ang larawan ng isang pamilyang naghihilom ay tila isang panalangin na natupad. Ang pari ay nagsimulang magbasbas ng banal na tubig, isang simbolo ng bagong simula at paglilinis ng lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng taimtim na panalangin, ang malaking pinto ng simbahan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay lumikha ng isang mahabang anino sa gitna ng aisle. Ang mga yabag ng mabibigat na sapatos ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Bawat hakbang ay tila may dalang bigat ng nakaraan. Napatigil ang lahat. Lumingon si Aurora at ang kanyang hawak na kandila ay bahagyang nayanig. Nagiging sanhi ng pagpatak ng mainit na wax sa kanyang balat. Isang lalaki ang nakatayo sa may pintuan. Isang lalaking may mga matang, katulad ng kay Aurora. Isang lalaking ang lahat ay naniniwalang matagal na nating pumanaw. Ang lalaki ay dahan-dahang nagtanggal ng kanyang sombrero at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng simbahan, ang kanyang mukha ay nabuhay mula sa mga alaala ng pait at pangungulila. Aurora, anak ko. Ang boses na galing sa hukay ay tila isang bagyong biglang humampas sa dalampasigan ng kanilang bagong natagpuang kapayapaan. Napatulala si Aurora habang ang kambal ay nagtatakang tumingin sa estrangherong tila may dalang susi sa isang pintong hindi pa nila alam na umiiral. Ang paghilom na sinimulan ay biglang naharap sa isang bagong unos na walang sino man sa kanila ang handang harapin. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay tila naging isang makapal na kumot na bumalot sa lahat ng naroon. Ang kandilang hawak ni Aurora ay patuloy na tumutulo. Ang mainit na wax ay dumidikit sa kanyang balat
Ngunit ang hapdi nito ay walang-wala kumpara sa gulat na nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Ang lalaking nakatayo sa dulo ng aisle, si Arturo, ay may mga balikat na tila pasan ang buong daigdig at ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng isang kapatawarang akala ni Aurora ay hindi na niya kailangang ibigay sa isang yumaon na tatay. Ang bulong ni Aurora ay tila isang hangin na dumaan sa mga lamat ng nakaraan. Akala namin, ang sabi ni Madam Elena, matagal ka nang pumanaw sa isang aksidente. Dahan-dahang lumapit si Arturo, ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-amin sa kanyang mga pagkakamali. Iyon ang gusto niyang paniwalaan mo, anak. Tinakot niya ako. Ginamit niya ang utang ko upang palayasin ako at itago mula sa iyo. I was weak. Pinili kong magtago sa kahihiyan kaysa harapin ang katotohanan. Sa gitna ng pagtitipon, inilabas ni Arturo ang isang lumang dokumento na may selyo ng batas. Ipinakita niya ito kay Dante. Ang papel ay madilaw na at marupok, ngunit ang mga salitang nakasulat doon ay malinaw. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga Reyes at ang malaking bahagi ng kanilang hasyenda ay hindi buong pagmamay-ari ni Elena. Kalahati nito ay nakapangalan sa ina ni Aurora, isang pamana na pilit na kinamkam ni Elena sa pamamagitan ng pamimeke ng mga lagda nang mawala si Arturo. Nanginginig ang mga kamay ni Dante habang binabasa ang katotohanan. Si Aurora, ang babaeng itinuring nilang alipin at magnanakaw, ay siya palang tunay na tagapagmana ng kalahati ng kanilang yaman. Ang bawat sako ng bigas at bawat butil ng asin na kinuha ni Aurora mula sa kusina ng mga Reyes noon ay wala pa sa kalingkingan ng ninakaw ng kanyang pamilya sa dangal ni Aurora. Pagkalipas ng ilang araw, ang huling bahagi ng nakaraan ay kailangang tuldukan. Sa loob ng study room ni Dante, nakatayo si Camila. Wala na ang kanyang marangyang suot, tila nawalan na rin ng kislap ang kanyang mga mata. Alam niyang tapos na ang kanyang palabas. Dante, please! I did it because I love you. Ang huling pagsusumamo ni Camila, ngunit ang kanyang tinig ay wala ng puwersa. No, Camila. You did it because you loved the life that came with me. You stole 6 years from my children. I won't put you in jail for the sake of the history we had. But I want you gone. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin muli. Your dignity is the only thing I'm leaving you with. Don't waste it. Ang malamig at pinal na sabi ni Dante. Ang tunay na tagumpay para kay Aurora ay hindi ang pagbabalik ng lupain, kundi ang muling pagbubukas ng kanyang restaurant. Ngayon, hindi na ito isang payak na karinderya. Ang Aurora's Heritage Restaurant ay isang malawak at nagniningning na gusali na puno ng mga taong nagnanais matikman ang sining ng isang babaeng nagmula sa abo. Sa gabi ng grand opening, abala si Aurora sa pag-aayos ng huling putahe sa kusina. Suot niya ang kanyang puting apron. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa pawis at kaligayahan. Biglang pumasok si Dante, suot din ang isang simpleng apron na kulay itim. Maingat niyang kinuha ang sandok mula kay Aurora at inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat ng babae. Ako naman ang magsisilbi sa iyo ngayon, Aurora. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa reyna ng aking buhay. Ang bulong ni Dante bago maingat na itinali ang sintas ng apron ni Aurora. Isang kilos na puno ng lambing at kilig na tila nagpapatigil sa oras. Natawa ng mahina si Aurora, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Sa labas, masayang naglalaro ang kambal kasama si Arturo, ang imahe ng isang pamilyang binuo ng pagpatawad. Ngunit ang kislap ng mga bituin sa langit ay biglang natakpan ng isang kakaibang pamumula. Sa dapit hapon, mula sa malayo, ang amoy ng sunog na kahoy at ang makapal na usok ay nagsimulang humalo sa hangin. Ang mga tao sa labas ay nagsimulang tumingin sa direksyon ng kalsada kung saan matatagpuan ang maliit na komunidad ni na Lola Rosa. Ang apoy
ay mabilis na kumakalat, tila isang gutom na halimaw na nagbabadyang lamunin ang lahat ng kapayapaang kapatitipon pa lamang nila. Dante, ang usok! Nanggagaling yon sa didireksyon ni na Lola Rosa. Ang sigaw ni Aurora, ang kanyang kaba ay muling bumalik. Tila isang bagyong hindi pa tapos manalanta. Napatayo ang lahat habang ang pulang liwanag mula sa apoy ay nagpapakita ng isang bagong panganib na susubok sa tatag ng kanilang bagong tayong pamilya. Ang langit na kanina ay kulay lila, sa dapit hapon ay tuluyan ng nilamon ng nagngangalit na kulay kahel at pula. Ang init na nagmumula sa direksyon ng komunidad ni na Lola Rosa ay hindi na lamang basta hanging mainit. Ito ay isang naglalagablab na puwersa na humahaplos sa balat ni na Aurora at Dante kahit malayo pa sila. Ang bawat pagsabog ng baga mula sa mga natutupok na barong-barong ay tila mga bituin ng kamatayan na lumilipad sa hangin. Nang makarating sila sa kanto, ang kaguluhan ay tila isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Ang mga tao ay nagtatakbuhan, bitbit ang kani-kanilang mga balde. Ang iba ay nagsisigawan habang yakap ang kanilang mga natitirang gamit. Ngunit ang boses na bumasag sa puso ni Aurora ay ang naglulunos na iyak ni Lola Rosa sa tapat ng kanyang natutupok na tahanan. Lito, ang bata! Pumasok siya sa loob para kunin ang lumang baul. Ang sigaw ng matanda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo ang pintuan kung saan ang apoy ay tila isang gutom na halimaw na nagbabantay. Lito, hindi. My God, Dante, ang anak ko! Ang sigaw ni Aurora ay tila isang punyal na humiwa sa gabi. Akma siyang susugod, ngunit mabilis siyang nahawakan ni Dante sa braso. Aurora! Stay here! Ako ang kukuha sa kanya. Ang boses ni Dante ay puno ng determinasyon, isang uri ng tapang na hindi kailanman nakita ni Aurora sa lalaking ito noon. Dante, no! Ang mga mata mo! Masyadong makapalang usok, baka lalong lumabo ang paningin mo. Ang pagsusumamo ni Aurora, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, humahalo sa uling at alikabok sa kanyang mukha. Hindi na nakinig si Dante. Kumuha siya ng isang basang tela mula sa isang balde ng tubig at mabilis itong itinaling takip sa kanyang ilong at bibig. Sa gitna ng naglalagablab na init, pumasok si Dante sa loob ng barong-barong. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa usok, kundi dahil sa sensitibong reaksyon ng kanyang mga mata sa tindi ng liwanag at init. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga nagbabagang kahoy ay tila isang paglakad sa impyerno. Sa loob, ang paligid ay nababalot ng makapal at maitim na usok. Ang bawat paghinga ay tila paglunok ng apoy. Nakita ni Dante ang maliit na bulto ni Lito sa sulok. Yakap-yakap ang lumang baul ni Lola Rosa. Ang bata ay hindi na makagalaw sa tindi ng takot. Lito, anak, nandito si Papa. Ang tawag ni Dante ay gumaralgal, ngunit sapat na yon upang lumingon ang bata. Binuhat ni Dante si Lito. Ang bigat ng bata ay tila walang saysay kumpara sa lakas na ibinibigay ng kanyang pagmamahal bilang ama. Habang palabas, isang malaking bahagi ng bubong na gawa sa yero at kahoy ang bumagsak sa kanilang harapan. Sa isang mabilis na pagkilos, ginamit ni Dante ang kanyang sariling likod upang protektahan si Lito mula sa mga bumabagsak na baga. Ang hapdi ng apoy sa kanyang balat ay hindi niya pinansin. Nang lumitaw ang anino ni Dante mula sa makapal na usok, ang buong komunidad ay tila panandaliang natahimik. Lumabas siya na puno ng uling ang mukha. Ang kanyang buhok ay bahagyang nasunog at ang kanyang mga braso ay may mga marka ng paso. Ngunit sa kanyang mga bisig, ligtas at buhay ang kanyang anak. Dante! Lito! Mabilis na sinalubong sila ni Aurora at yinakap ng mahigpit.
Ang bawat hikbi ni Aurora ay tila isang pasasalamat sa langit. Naupo si Dante sa magaspang na semento, hinihingal at hirap sa paghinga. Ang kambal, sina Lito at Lita, ay mabilis na yumakap sa kanya, tila hindi na gustong bumitaw sa kanilang bayani. Sa gitna ng abo, usok, at ng naglalahong apoy dahil sa pagdating ng mga bumbero, ang imahe ni Dante na nakayakap sa kanyang mga anak ay tila isang gintong sandali sa gitna ng trahedya. I'm sorry, Aurora. If I failed you for 6 years, pero hinding-hindi ko nahahayaang may mangyari pang masama sa inyo. Ang bulong ni Dante habang hinahaplos ang buhok ni Lito. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang bumbero ang lumapit kay Dante at nag-abot ng isang bagay. Sir, nakuha po namin ito malapit sa pinagmulan ng apoy. Isang bote ng gas at isang piraso ng tela na may amoy ng mamahaling pabango. Kinuha ni Dante ang tela. Kahit puno ng amoy ng usok, nananatili ang isang pamilyar na halimuyak na tila isang huling bakas ng pananakit. Ang matalas na amoy ng pabango ni Camila ay hindi siya maaaring dayain. Dahan-dahang tumayo si Dante kahit nanginginig ang kanyang mga binti. Inilabas niya ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa, isang bagay na himalang hindi natupok ng apoy. Sa gitna ng mga abo ng barong-barong ni na Lola Rosa, sa harap ng buong komunidad na nawala ng tirahan, ngunit nakasaksi ng tunay na pag-ibig, lumuhod si Dante sa harap ni Aurora. Aurora, we lost so much in the past. At ngayon, nawalan din ng mga taong nagmalasakit sa iyo. But here, in front of everyone and in the middle of these ruins, I want to build a new life with you. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ikaw ang aking liwanag. Will you marry me? Dito tayo magsisimulang muli sa gitna ng mga abong ito. Ang kislap ng diamante sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga bumbero ay tila isang bituin na bumagsak sa lupa. Napatingin si Aurora sa paligid, sa kanyang mga anak, sa nagpapasalamat na si Lola Rosa, at sa lalaking ibinuwis ang buhay para sa kanila. Ang kanyang sagot ay hindi na kailangan pang bigkasin ng malakas sapagkat ang kanyang mga mata ay sapat na upang sabing ang paghilom ay ganap na. Ang sikat ng umaga sa probinsya ay tila isang banayad na haplos ng sutla sa balat. Nagdadala ng amoy ng sariwang damo at mga bulaklak ng kalachuchi. Malayo sa ingay at usok ng Maynila, ang maliit na kapilya sa gitna ng luntiang bukirin ay pinalamutian ng mga puting kurtina na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ito ang araw na tila isang panaginip lamang noong mga panahong si Aurora ay naglalakad sa gitna ng ulan, sugatan at nag-iisa. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang niya sa aisle na puno ng mga talulot ng rosas ay puno ng katiyakan at kapayapaan. Suot ang isang simpleng puting gown na gawa sa telang pinya, si Aurora ay tila isang anghel na bumaba sa lupa. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ama, si Arturo, na hindi mapigilan ang pagtulo ng mga luha ng kagalakan. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot ay matatag na nakahawak sa braso ng kanyang anak. Ibinibigay ang dangal na matagal na nilang ipinaglaban. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Dante. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa liwanag ng sikat ng araw, kundi dahil sa pag-ibig na nagpabago sa kanyang pagkatao. Sa tabi niya, ang kambal na sina Lito at Lita ay nakasuot ng kani-kanilang barong at gown. Ang kanilang maliliit na kamay ay maingat na hawak ang mga singsing na simbolo ng pagkakaisa ng kanilang pamilya. Nang makarating si Aurora sa harap, tumigil siya saglit sa tapat ng unang hanay ng mga upuan. Naroon si Madam Elena, nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay payapa na, malayo sa mapang-aping anyo nito noon. Sa isang dahan-dahang pagkilos, itinaas ni Elena ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang kamay ni Aurora. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang higpit ng kanyang hawak at ang kislap ng luha sa kanyang mga mata ay sapat ng hiling ng tawad at pagtanggap. Marahang tumango si Aurora, isang tahimik na pagpatawad
na nagtapos sa maraming taon ng hidwaan. Ang palitan ng sumpaan ay tila isang awit ng kaluluwa. Aurora, noong bulag pa ako, ang boses mo ang naging gabay ko. Noong nakakakita na ako, ang kabutihan mo ang naging liwanag ko. I promise to spend the rest of my life making up for the years we lost. You are not just the mother of my children, you are the heart that beats inside me. Ang sabi ni Dante, ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Dante, ang pag-ibig ay hindi laging madali. Ngunit sa piling mo, natutunan ko na ang bawat sugat ay bahagi ng ating kwento ng paghilom. I choose you, today and every day. Because you showed me that true love is the courage to admit mistakes and the strength to change. Ang tugon ni Aurora habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Dante. Pagkatapos ng seremonya, ang selebrasyon ay nagpatuloy sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa kanilang maliit na farm. Walang mamahaling catering. Sa halip, sina Dante at Aurora mismo ang naghanda ng kanilang unang salo-salo bilang mag-asawa. Sa gitna ng tawanan ng mga bisita at ang lamyos ng musikang nagmumula sa isang gitara, sabay nilang hinalo ang isang malaking kaldero ng kanilang paboritong putahe. Ang bawat sangkap ay tila simbolo ng kanilang buhay. May pait, may asim, ngunit nauwi sa isang matamis at malinamnam na pagtatapos. Nang dumating ang dapit hapon, ang langit ay nagkulay ginto. Tila isang basbas mula sa itaas. Lumayo ng kaunti ang mag-asawa mula sa karamihan at naupo sa isang kahoy na bangko habang pinapanood ang kambal na masayang naghahabulan sa malawak na damuhan kasama si Lola Rosa at Arturo. Isinandal ni Aurora ang kanyang ulo sa balikat ni Dante habang ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Ang init ng palad ni Dante ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hinding-hindi na siya muling mag-iisa sa dilim. You know, Aurora, ang bulong ni Dante habang dinadama ang sariwang hangin ng gabi. Dati, akala ko ang makakita uli ang pinakamalaking himala sa buhay ko, pero mali ako. Tumingin si Aurora sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Ano ang tunay na himala para sa'yo, Dante? Hinalikan ni Dante ang noo ni Aurora at tumingin sa papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuong kulay sa buong paligid. Ang makita ang tunay na liwanag sa pamamagitan ng iyong puso. Ngayon, Aurora, hindi na ako bulag. Ngayon, nakikita ko na ang tunay na liwanag. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng kapayapaan, habang ang bango ng sampagita ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Isang huling selyo sa isang kwentong nagsimula sa luha at nagtapos sa isang wagas na pag-ibig na kailanman ay hindi na muling maglalaho. Lumipas ang isang taon, tila isang mahabang panahon ng pag-aani pagkatapos ng dantaon na tagtuyot. Ang farm sa probinsya ay hindi na lamang isang bakasyunan. Ito ay naging isang buhay na patotoo na ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay may kakayahang maghilom kung hahayaan itong haplusin ng sikat ng araw at ng pagmamahal. Ang bango ng lupang basa ng hamog at ang tamis ng hinog na mangga ang naging bagong pabango ng buhay ni na Aurora at Dante. Malayo sa mapanglaw na amoy ng mga lumang gamit sa mansyong puno ng lihim. Sa loob ng kanilang maluwag na kusina, nakatayo si Aurora sa harap ng isang malaking bintanang nakaharap sa bukirin. Hindi na siya nag-iisa sa pag-aasikaso ng mga putahing ihahain para sa hapunan. Sa tabi niya, maingat na naghihiwa ng mga gulay si Dante. Ang kanyang mga kilos ay hindi na kasing bilis ng isang bihasang kusinero. Ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at respeto sa sining na matagal nang naging sandigan ni Aurora. Ang kanilang pagtitinginan ay hindi na kailangang dumaan sa maraming salita. Sapat na ang isang dampi ng balikat at ang isang ngiting sumisilay sa gitna ng pag-aayos ng pagkain. Nanay? Tatay? Look at the butterflies! Ang sigaw ni Lita mula sa labas. Nakita ni Aurora ang kanyang kambal na masayang
naghahabulan sa damuhan. Si Lito ay bitbit ang isang maliit na basket ng mga pinitas na bulaklak para sa kanyang Lola Rosa at Lolo Arturo na nakaupo sa veranda habang nagbabasa ng dyaryo. Ang imahe ng kanyang pamilya na buo at masaya ay tila isang malakas na pintig sa puso ni Aurora. Isang pintig na nagsasabing ang lahat ng pagtitiis niya noon ay may katumbas na ganitong uri ng katahimikan. Napalingon si Aurora sa isang sulok ng beranda kung saan naroon si Madam Elena. Ang matanda ay nananatiling tahimik sa kanyang wheelchair, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa kawala. Nakatitig siya sa mga bata, at sa tuwing lalapit ang mga ito upang humalik sa kanyang kamay, ang isang bahagyang kurba ng nangiti ay lumilitaw sa kanyang mga labi. Ang pagpatawad ni Aurora ay hindi isang mabilis na pangyayari. Ito ay isang proseso na tila pagluluto ng isang masarap na sabaw. Kailangan ng mahabang oras, sapat na init at wagas na pasensya. Ngunit sa dulo, ang pait ay tuluyan ding naglaho. Ganap na bang nagpatawad si Aurora? Oo, dahil naintindihan niya na ang pagpatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit ang kanyang bukas. Natagpuan na nila ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng yaman ni Dante o ng katanyagan ng restaurant ni Aurora. Ang kapayapaang ito ay matatagpuan sa bawat yakap, bago matulog, at sa bawat pasasalamat, bago kumain. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat pusong nakikinig ay simple. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nakikita ng ating mga mata. Ang tunay na liwanag ay matatagpuan sa kadiliman ng ating mga pagsubok, at ang pinakamasarap na putahe sa buhay ay ang mga inihanda ng may katapatan, kahit na ang mga sangkap nito ay nagmula sa pait ng nakaraan. Habang ang araw ay tuluyang lumubog sa likod ng mga bundok, nag-iwan ito ng isang ginintuang guhit sa langit. Isang huling halik ng liwanag bago ang pagdating ng gabi. Ngunit para kina Aurora at Dante, hindi na sila natatakot sa dilim, sapagkat alam nila na sa bawat pagpikit ng kanilang mga mata, may isang liwanag na mananatiling nagniningning sa loob ng kanilang mga puso. Isang liwanag na kailanman ay hindi na muling maglalaho.